Pisces, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-resonate sa pakilawakan ng isipan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pahit na din ang bell button para lagi po kayong updated every time na meron tayong uploads. At kung nais mong mag-avail ng ating private readings, ng ating rituals, ng ating tiaras, EEA necklace at ng ating tiaras bracelet, may kita mo yung link sa description box or sa comment section. Sana hindi ko makalimutan na ipin. So, wag mo na po kayong mag-message doon sa aking email kasi hindi ko na siya naaasikaso. Kaya sa Facebook na lang po kayo, sa Facebook page na lang po kayo mag-message if interested kayo or kayo po ay mag-i-inquire. Tignan natin ano yung malakas na energy ngayong araw para sa'yo. We have let go of expectations. Meron tayo ditong the power of humor. Practice self-discipline. So, yung ibang mga relationships, di ba? Hindi kagwapuhan, hindi kagandahan, pero may humor yung tao. Minsan yun yung nagugustuhan. Kaya huwag kayo laging masyadong seryoso, Pisces. Tignan natin. Let go of expectations. Saan kaya tong aspect ng life mo or ano tong hindi ka dapat masyadong mag-expect saan. Three of Cups sa mga friends mo. Sa mga friends, huwag ka masyadong mag-expect sa kanila. Tignan natin, the power of humor. Ayun nga, huwag masyadong magpaka-stress, huwag masyadong seryoso. Ayan ang sinasabi sa'yo dito. We have Knight of Wands. Practice self-discipline. So, kung may mga bagong bagay kayo ngayon na pinag-aaralan, na ginagawa. So, wag po kayo yung ningas kukundin, no? At the same time, yung tipo ngayon na nagsisimula kayo, go na go kayo. Tapos pagkalipas ng, kunwari, 1 week, ay wala na kayong gana. Sayang yung mga, sabihin natin, kung may mga binili ka na materials, di ba? Masasayang siya. So, kailangan, ayun po, may disiplina kayo. Kung kayo naman ay nagda-diet, lalong-lalo na dapat may disiplina. So, sa lahat ng bagay na gagawin nyo po, nandun yung discipline dapat. Okay? Pero nandun pa rin dapat yung nag-e-enjoy kayo. Sabi ko nga, hindi dapat masyadong seryoso. Kailangan, din, tumatawa, ngumingiti, yan, ganyan. Pero wag lang mag-isa, ha? Baka iba na yon. Tignan natin. Okay, your emotions. Kamusta ang emotions mo? We have strength. So, mas na-manage mo yung emotions mo ngayon. Hindi ka sobrang na-overwhelmed. We have judgment. So, ito naman, yung kaisipan mo, parang nasa malayo siya. So, pwedeng masyado ka nag-i-imagine. Pero okay yun. Okay yun para sa'yo, Pisces, kasi pwedeng mas nakakapag-manifest ka kapag nag-i-imagine ka. Lalo na kung active po yung inyong third eye chakra. Yan, kung active yung inyong third eye. So, para makontrol nyo siya, para mas maintindihan nyo, or mas mabalance nyo nga po, is mag-imagine po kayo. Yan. Gamitin nyo yung imahinasyon po ninyo. Meron dito yung isipan mo nasa mga taong malalayo sa'yo. Nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. So, naiisip mo sila ngayon. Pwedeng namimiss mo sila, ganyan. Pwedeng sila yung laman ng prayers mo, ganyan, ng isipan. Spiritual health mo, kamusta? We have 8 of Wands. So, wag kang magmadali na sabihin natin, kung ikaw ay nagmamanifest, nagwi-wish ka, nagpe-pray ka, wag mong mamadaliin, okay? So, parang keep it steady. Sabi nga, practice self-discipline. Practice discipline. Pagdating dito sa iyo pong mga wini-wish. Yun lang yung nakikita ko din sa'yo. Kayang-kaya mo talagang mag-manifest.
through your imagination, through your words. Kaya medyo mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, lalo na kung emotional ka ngayong araw na to, Pisces, kasi pwede talaga siyang mangyari. So, sabihin natin, sige, emotional ka, pero gamitin mo yan para ma-manifest mo yung mga gusto mo talagang i-manifest. Kasi di ba pag minsan emotional tayo, kunwari nagagalit tayo, may masasabi tayong masakit doon or masama towards sa isang tao. So, yun yung pigilin mo. Ang gawin mo, yung mga positive na gusto mo mangyari sa life mo, yung sabihin mo. Kaya, kontrolin mo din yung isipan mo. Kontrolin mo yung bibig mo ngayong araw na to. 3 blessings na marireceive mo today. Pwedeng ito po ay normal na sa inyo. Lagi nyong araw-araw meron kayo, nakikita nyo, nararamdaman nyo. Pwede rin naman na big blessings ito. Or pwede rin naman po na small blessings. So, tingnan na natin. We have 6 of Cups. So, pwede ngayong araw, makilala mo yung soulmate mo. Or isa sa mga soulmates mo. Marami kasi tayong soulmates. Or ma-realize mo na, yung tao na to, soulmate ko to. Yan. So, meron ka bang kakilala na hindi mo naman siya madalas nakakausap, or pwede ngayon mo lang siya nakausap ng masinsinan, pero sobrang at ease ka dun sa tao na yon. So, ayun, isa yon. Tapos, pwede rin na parehas kayo ng mga gusto. Pag nag-uusap naman kayo ng tao na to, yan, pag may pinag-usapan kayo, ay oo, gusto ko din yung ganitong bagay. Or parehas tayo. Yan ha. Tignan natin. We have 5 of Wands. Tapos, blessing din to kasi may mga tao na pinagtatanggol ka, Pisces. Marami kasing naninira sa'yo dito. Pero marami ding tao na pinagtatanggol ka. So, ito pwedeng hindi mo na to alam kasi di naman pinapaalam sa'yo nung tao na yun eh. Every time na pinagtatanggol ka niya, pwedeng sa ibang tao mo yun maririnig. Yan. Oo. Tingnan naman natin pagdating sa mga, yung energy ng makakasalamuha mo today. Ito yung pinakamalakas na energy. Yan. Meron tayo ditong 7 of Cups. So, more on yung mga makakasalumuha mo, mga goal-oriented. Meron din naman dito, puro goals pero walang ginagawa. Yung pwedeng makakasalumuha mo, sasabihin lang niya sa'yo yung mga gusto niyang gawin, pero di naman siya uma-action. So, pwedeng hindi lang to isang beses mangyayari, or hindi lang to ngayon mangyayari, pwedeng sa ibang mga araw, or dati-dati pa, lagi nang sinasabi sa'yo ng taong to na ito yung gusto niyang mangyari, pero hanggang ngayon, lumipas na yung isang taon, dun sa mga goals niya na sinabi sa'yo, wala pa ding nangyayaring progress. Tignan natin. Sa work naman po, kamusta ang work? We have Page of Pentacles. Marami ba dito bago lang kayo sa trabaho, or meron kayong bagong project dito? Mayroong bago kasing inaaral. King of Swords. So, more on bagong project, yun yung nakikita ko. Mataas yung expectation sa'yo dito ng mga katrabaho mo, ng boss mo. Ayan. Pero, well compensated ka dito. At saka, magiging masaya ka talaga dun sa pag nagawa mo to, or pag natapos mo yung project na to, masasabi mo talaga na fulfilled ka. Sa business naman, kung may business, we have Knight of Swords. So, kailangan maging maagap kayo. Ngayon ba? Kasi di ba medyo malamig ngayon kung nasa Pinas kayo. Dito sa lugar namin ha. Ewan ko sa ibang lugar. Pero alam mo yun, pag gabi. Kasi di ba Christmas season na nga. Holiday season na. So, malamig. Iba yung lamig. So, baka yung iba dito, tinatamad kayo magbukas ng maaga sa shop nyo, ganyan, kung may business nga kayo. So, agahan po ninyo. Agahan ninyo ang gising, agahan ninyo yung pagbubukas. Ganyan. Para diba, makuha nyo kaagad yung mga clients. We have the Fool, tapos may mga bago ka ding mga kliyente dito. Ayan po. Pero mag-ingat ka lang ha. Kasi baka mamaya may mga clients ka naman dito na sayang oras lang, ganyan. Sinasayang yung oras mo. Staff mo, ayun. Yung mga staff mo naman, ganado ngayon. Ngayong araw na to. Parang excited sila. Hindi ko alam ngayon mo ba ibibigay yung bonus nila. Kung meron ka mang staff, no?
tignan natin sa kaperahan mo naman, kamusta? We have 4 of Swords. We have the Hanged One. Parang ang dami mong floating na pera. Ang daming nakalabas na pera. Yung iba po sa inyo wala masyadong bumabalik. Hindi nyo pa nababawi, ganun. Kung namuhunan kayo, pwedeng hindi nyo pa talaga 100% nababawi yung puhunan. Yung iba naman po sa inyo, ayan, parang kasi masakit yung ulo nyo eh. Pag iniisip nyo yung inyong kaperahan. We have Knight of Cups. So, kung may problem kayo in terms of money, meron ditong makakatulong sa'yo. Or merong mag-offer sa'yo ng help. Pwedeng money to money yung itutulong nito sa'yo. Pwede rin naman na ideas, ganyan. Or basta kung ano yung maitutulong niya. Pero hindi lang siya, hindi lang siya talaga pagdating sa pera. Mapapagaan po nito yung mga problema mo. Check natin pagdating naman sa love life. Tignan muna natin kamusta ba yung mga gastusin mo. We have the World. Yan. So, madaming gastusin. Breadwinner ba kayo, Pisces, sa family? Para kasi ang dami nyong iniisip dito. Kaya din siguro nape-pressure kayo. Huwag mo lang hahayaan, ayan, kung may negosyo ka, tapos nababawasan yung puhunan mo. Dapat nga madagdagan yan, hindi mabawasan. Kaya kung nababawasan yung puhunan nyo, medyo mag-cut down ka sa iba mong mga expenses. Sa love life mo naman, kamusta energy? We have 9 of Pentacles. So, feel mo naman talaga dito, no, na pinaparamdam ba sa'yo ng person mo na there is sense of security dito sa inyong relasyon. 5 of Pentacles. Meron lang problema yung person mo sa pera. Or may nangutang sa kanya, tapos hindi pa rin nagbabayad. Or the other way around, baka sa'yo. May nangutang. Pisces. Ayan. So, nagiging issue siya sa relationship. Kasi pwedeng hindi mo naman yan sinabi. Lalo na kung asawa mo to, diba? Hindi mo sinabi na nangutang sa'yo si ganyan. Si ganito. Tapos ngayon, ikaw yung hinahanapan. Kaya maging kayo. Kapag meron kayong asawa, maging open kayo pagdating sa mga ganyang bagay. Yung nagpahiram ka kay ganito. Or nangutang ka kay ganyan. Kasi, malay mo, diba? Siya yung makatulong sa'yo. Ewan ko lang kung ganun nga kayo. Pero meron kasi sobrang higpit, 'di ba, pagdating sa kaperahan. So kayo lang nakakaalam niyan. Pero ayun nga, may issue dito about finances. Whether tinutulungan ka or hindi, merong may utang sa iyo na hindi pa rin nagbabayad. 6 of Pentacles. Maganda naman yung pinapakita. Kailangan mo lang siguro talaga maging honest dito. No, kung ikaw man nga yung nagpautang, ganyan. Or ikaw yung nangutang. Kasi lumalaki yung lumalaki yung tubo, ganyan. Kung ikaw yung nangutang. Meron dito may pagkagalante. So, ayan. Sige. Pag nilay-nilayan mo muna yan, Pisces. Kasi baka naman mamaya may ibigay sa'yo na pera yung person mo. Pero nakikita ko gagawa siya ng paraan kung meron siyang problem pagdating sa money. Tingnan mo rin baka mamaya meron siyang mga nireregalo sa'yo na alam mo yon na nasisira yung budget niya. So kung ikaw naman, hindi ka naman materialistic na tao, sabihan mo siya. Oo. Yan. So wala na to sa utang-utang ha. More on yung person mo. Pwedeng yun yung yun yung love language niya. Mahilig siyang magregalo. So sabihan mo din siya kapag ganyan. Kasi nga, pwedeng naapektuhan talaga yung monthly budget niya kapag nagre-regalo siya. Bongga kasi magregalo. Ano ba yung nafe-feel niya sa'yo? We have 5 of Cups. Meron siyang panghihinayang, may regret. Siguro yung mga times na hindi kanya nakakasama, yung mga times na sobrang busy niya. Wala naman ako nakikitang cheating issue dito. Tas may mga times kasi na nagiging cold sa'yo yung person mo kasi nga may problem siya sa money. So, yun. Siya doon. Nagsisisi siya. Ganyan. Ano siya tawag doon? May Basta ganun. Pero wala ako nakikitang cheating issue dito. Hindi ito yung
Hindi ito yung story mo kung mayroong cheating issue sa relationship ninyo. Basta nagsisisi yung person mo. Parang nadi-disappoint siya sa sarili niya. Disappointed siya sa sarili niya. Kasi hindi niya nabigay sa iyo yung best. Ganon kasi nakikita ko sa kanya eh. Tingnan natin. Four of Pentacles. Mas mag-iipon pa daw siya. Yan. Wala ding hiwalayan na pinapakita rito. King of Wands. So, mas mararamdaman mo daw siya sa mga susunod na mga araw. May problema talaga siya sa pera. Whether sobra-sobra ba yung pera niya, ang daming kumakapit sa kanya, kulang ba siya sa pera, na problema siya. Yan. Basta kung ano, basta may issue ng kaperahan dito pagdating sa person mo. Yan. Tignan natin. Kung hindi pa po kayo kasal, may engagement na pinapakita rito. Pwede mo po propose na sa iyo yung person mo. Baka yun yung isa sa mga pinaghirapan niya, makabili ng singsing, makapag-provide para sa kasal, ganyan. Basta nakikita ko seryoso sa iyo to. We have teaching. You inspire young people to learn. So, meron bang teacher dito? Ayan po, no? Sinasabi rin na wag nyong, parang wag kang masyadong madamot pagdating sa learnings, ganyan po, sa knowledge. Yan. Pero syempre, may mga bagay pa rin, Pisces, na dapat mong i-gatekeep. Hindi lahat ng nalalaman mo, ibibigay mo sa ibang tao, sasabihin mo sa kanila. Pero may mga bagay na, yun, hindi naman makakaabala sa'yo. Hindi naman makakabawas sa kaalaman mo. Yun. Pwede mong i-share sa kanila. Sensitivity. You're becoming more sensitive and need to make changes accordingly. So, ayan. May mga bagay po na nagiging extra sensitive kayo. Some of you, pwedeng sobrang nagiging emotional kayo. Na may mga naaabalang tao. So, tignan mo kung paano mo babaguhin yon. Some of you naman, yung extra sensitivity, yung sensitivity na sinasabi na to, yung intuition po ninyo. Oo. Masyado siyang sensitive, yung inyong intuition. Kaya, wag mo namang babaliwalain yung mga pagbabago na nararamdaman mo. Yan. Parang wag mo ding baliwalain. So, ayan lang po yung mensahe sa'yo, Pisces. Maraming salamat. Mag-iingat ka. More blessings to come para sa'yo. And see you again on my next video.